Narito na ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Lalaking maglalagay sana ng fish trap sa irrigation canal nalunod sa Luna, La Union. 5 katao patay sa landslide sa Baguio City. Mahigit 60 lugar sa Region 1 nakararanas ng baha. Mahigit 60,000 pamilya apektado. At ilang simbahan at kalsada sa Pampanga binaha. Ilang tulay sa Zambales nasira dahil sa pagragasa ng ilog. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Pagtaas ng baha sa ilang lugar sa Pangasinan na itatala dahil sa pag-apaw ng mga ilog at high tide. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, kapapasok lang na balita, isinailalim na sa state of calamity ang Dagupan City dahil sa malawakang pinsala ng mga nagdaang bagyo na pinalalala ng habagat. Hirap sa pag-usad ang mga maliliit na sasakyan sa Rizal Street sa Dagupan City kaninang umaga. Binahang ilang kalsada dahil sa patuloy na pag-ulan na sinasabayan pa ng high tide. Halos umabot na hanggang tuhod ang antas ng baha. Hindi may iwasang lumusong sa baha ang ilang residente. Bota po kami, nakabota lahat. Kasi iwas po sa leptospirosis. Nagpatupad ng preemptive evacuation sa Barangay Maluwad. Baha na sa amin. Delikado po ba? Oo, nalipungan na nga ako eh. Mahirap ang nanalipungan sa bahay, marami ang tubig. Okay pa naman sila, wala naman din namang problema at ang nagpadala din ng augmentation ang city ng bigas na 2 sako at saka sardinas at saka corned beef pang dagdag sa pagkain natin sila para sa breakfast. Binaha na rin ang ilang pangunahing kalsada sa Kalasyaw dahil sa pag-apaw ng Marusay River. Nananatili sa spilling level ang Marusay River na umabot na sa 10 feet ang antas bandang alas 10:20 ng umaga kanina. Yung ating sports complex ay meron po doong 45 families, equivalent po yan to 134 individuals. Meron din pong 14 families, equivalent to 42 individuals sa kani-kanilang mga barangay hall naman po. Sa datos ng Office of the Civil Defense Region 1, umabot na sa 65 ang flooded areas sa rehiyon. Mahigit 50 rito, mga lugar sa Pangasinan. Mahigit 60,000 pamilya, katumbas ng 215,000 individuals ang apektado. Natiyakin yung welfare, kaligtasan ng ating pong mga mamamayan, especially po dun sa mga lumikas na, and then yung mga nasa high risk pa din po, na kung posible ay ilikas na sila. Nakataas sa red alert status ang Emergency Operations Center ng RDRRMC Region 1 at pinapaigting ang koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Chris, layunin ng state of calamity ang mabilisang paggamit ng resources at pondo para sa agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Kasabay rin ng pagpapatupad nito ang price control at pagbabantay sa overpricing at hoarding. Samantala, Chris, dito naman sa kinatatayuan ko ngayon sa Central Business District ng syudad, ang dating dinadaanan ng maraming sasakyan, ngayon limitadong sasakyan na lang ang pwedeng makadaan dahil sa patuloy pa rin na pagtaas ng tubig baha. Chris? Maraming salamat at ingat kayo, Sandy Salvacio. Trahedya ang idinulot ng walang tigil na pag-ulan sa Baguio City. 5 na ang kumpirmadong patay nang matabunan ng gumuhong lupa ang ilang bahay sa Gisad Road sa Baguio City pasado alas 7 kagabi. Sa gitna ng masamang panahon na patuloy pa ring mararanasan dito sa lungsod ng Baguio, tulong-tulong na nagsasagawa ng rescue operation ang Baguio City Government sa Gisad Surong, Baguio City. 3 bahay na may 5 pamilya ang natabunan ng gumuhong lupa dahil sa tuloy-tuloy na ulan na nararanasan. Sa pinakahuling ulat ng Baguio City PIO, 5 ang kumpirmadong patay. 3 naman ang nailigtas ng buhay, habang 5 individual pa ang hinahanap.
Samantala, as of 2 p.m., 13 na ang naitalang bilang ng nasawi dahil sa masamang panahon, dulot na nagdaang bagyong Luis, bagyong Maymay at hanging habagat. Batay sa datos ng NDRRMC mula sa Benguet, Rizal at Batangas ang mga nasawi. Hindi pa kasama rito sa datos ang Benguet kung saan isa ang naidagdag na nasawi sa pagguho ng lupa sa bagyo. 14 ang naitalang sugatan, habang 9 ang nawawala. Binaha ang 9 na rehiyon, kabilang na ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Mahigit 10,000 pamilya ang inilikas na nasa evacuation centers na. Nasa 1.12 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura. Nasa mahigit 3 million pesos naman sa agrikultura. Mahigit 100 na kabahayan sa Luna, La Union ang lubog pa rin sa baha. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa ngayon, tuloy-tuloy ang distribution ng relief packs ng provincial government at ng iba't ibang LGU sa mga residenteng apektado pa rin ng baha. Mag-iisang linggo nang binabahang ilang kabahayan sa Luna, La Union. Bunsod ito ng walang humpay na pag-ulan na dulot ng habagat. Pinasok ng baha ang ilang kabahayan sa mga barangay ng Rimos, 3, 4 at 5. Hanggang bewang ang baha sa ilang lugar. Di pa bumababa, ma'am. Ito, pagbaha, nagbabakwit kami kasi lubog pa rin yung bahay namin eh. Baka sa Webes, kung titigil na yung ulan, saka na kami babalik. Binahari ng ilang kalsada. Gagamit daw ng makinang LGU para i-pump out ang mga tubig na pumasok sa mga kabahayan. Yung mga flooded na houses po, kasama po natin yung mga engineering, we will conduct survey po may o roofing kung anong pwede namin na gawin. Bukod sa Luna, binaharin ang iba pang lugar sa probinsya. Nakapagtala ng flash flood sa Artingay kahapon. Binahari ng ilang lugar sa Bawang at San Fernando City. Itong patuloy po na pag-ulan na nararanasan po natin due to habagat, may mga possible incidents pa po ng flooding na maitatala po. Nanatili sa normal level ang mga river system sa probinsya. Pero hindi rin nawawala ang pangamba ng tumaas ang antas ng mga kailugan dahil sa malalakas na buhos ng ulan, lalo na sa mga kabundukan. Patuloy na pinag-iingat ang publiko sa banta ng mga pagbaha. Chris, bukod sa pagbaha ay nakaranas din ng landslide sa ilang sitio sa bayan naman ng Bagulin. Samantala sa assessment ng provincial government ng La Union, aabot na sa mahigit 15 million pesos ang damages sa infrastructure, ganun din sa agrikultura. Samantala simula kaninang umaga ay tuloy-tuloy ginagawang monitoring at inspeksyon ng provincial government sa mga river system sa probinsya. Chris? Maraming salamat at ingat din kayo, Jasmine Gabriel Galban. Mga kapuso, wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero magpapatuloy ang pabugso-bugsong hangin at ulan. May bagong minomonitor na bagyo sa labas ng PAR na may international name na Peilu. Hindi ito inaasang papasok sa PAR dahil pasilangan o palayo sa bansa ang pagkilos. Pero isa ito sa mga humahatak sa habagat na patuloy ring nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa gaya sa Luzon at Western Visayas. May tsansa naman ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. May malalakas na buhos, lalo na sa Zambales, Bataan, Ilocos Provinces, Nueva Ecija at Tarlac. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sa ibang balita, nakuha na ng CCTV camera ang pagdanakaw ng cellphone na isang lalaki sa palengke sa Lawag City. Sa video, makikita ang sales lady na abala sa pag-aasikaso sa mga customer. Nang paalis na ang customer, sakto ang pagdating ng lalaki na nakasombrero ng pula at pasimpleng dinampot ang cellphone na nakasilid sa bag. Agad dumiretso lang sa paglalakad na tila walang nangyari. Napansin na lang daw ng tindera na nawawala ang kanyang cellphone nang ilipat niya ang kanyang bag.
nakumpirmang tinangay na ang kanyang cellphone nang i-review ang CCTV. Inireport sa pulisya ang insidente at iniimbestigahan na ang pagkakakilanlan ng sospek. Abiso sa mga motorista, nagtakda ang Department of Energy ng minimum rollback para sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa DOE, 4 pesos and 30 centavos ang dapat na pinakamaliit na bawas presyo sa kada litro ng diesel. 4 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang 4 pesos and 88 centavos ang dapat na minimum rollback sa kada litro ng kerosene. Sabi ng Energy Department, nakakaapekto sa galaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado ang patuloy na krisis sa Middle East. Ilang simbahan at kalsada sa Pampanga at iba pang lugar sa gitnang Luzon binaha dahil sa hagupit ng habagat. Tutukan sa report ni Jewel Fernandez. Binaha ang ilang simbahan sa San Fernando, Pampanga kasunod ng malalakas na ulan dahil sa hanging habagat. Pinasok ng baha ang loob ng Santa Rita de Casia Parish sa Barangay San Jose. Tulong-tulong na ang ilang lalaki sa pagbubuhat ng ilang gamit. Pinasok din ng baha ang Santo Niño Parish sa Barangay Santo Niño. Lubog din sa baha ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes sa Bacolor, Pampanga. Ilang kalsada rin ang nagmistulang ilog dahil sa baha. Gutter deep naman ang baha sa Barangay Batasan sa bayan ng Macabebe. Nagpabagal yan sa daloy ng trapiko sa lugar. Perwisyo rin ang hatid niyan sa ilang residente. Isinara muna sa publiko ang riverside attraction na ito sa Florida Blanca, Pampanga matapos rumagasa ang tubig sa ilog. Nalubog ang mga kubo at halos matangay na. Matinding pinsala ang idinulot ng hanging habagat sa ilang lugar sa Zambales. Sa bayan ng San Marcelino, nasira ang tulay na dinadaanan ng mga residente sa Barangay Santa Fe dahil sa pagragasa ng ilog. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasira ang isang dike sa barangay kaya rumagasa ang baha at lahar sa mga kalapit na lugar. Naitala rin ang pagbaha sa ilang barangay. Hulikam naman ang pagtumba ng puno sa Subic, Zambales dahil sa malakas na hangin at ulan. Sa kabuuan, ilang puno ang natumba na nakaapekto sa mga linya ng kuryente at nagdulot ng kawalan ng power supply sa lugar. Ayon sa Zambales Electric Cooperative 2, nawalan din ng kuryente ang ilang bahagi ng Castillejos at buong San Antonio. Mahigit 20 bahay naman ang napinsala dahil sa pag-ulad sa buong lalawigan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 2,600 ang residente naman ang inilika sa probinsya dahil sa epekto ng hanging habagat. Nananatili sila sa iba't ibang evacuation centers. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Patuloy naman na nagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw, Binga at Ipo Dam sa Luzon as of 8 a.m. ngayong araw. 7 gates ang binuksan sa Ambuklaw Dam. 6 na gates naman ang bukas sa Binga Dam at 1 sa Ipo Dam. Tumaas din ang antas ng tubig sa nakalipas na 24 oras sa San Roque, Pantabangan, Angat, Magat, Lamesa at Caliraya Reservoirs. Bagong river control project sa Narvacan, Ilocos Sur nasira matapos na rumagasa ang tubig sa ilog. Ang detalye sa report. Nasira ang bagong tayong river control project sa Barangay Nanguneg West, Narvacan, Ilocos Sur matapos rumagasa ang tubig sa ilog dahil sa malakas na ulan kahapon. Ayon kay U.S. Cooper Bea Dominguez, unang nasira ang kadugtong nitong tulay dahil sa mga nakaraang malalakas na pag-ulan. Katatapos lang daw gawin ang river wall na nakadugtong sa tulay noong July 2026. Patuloy na naghuhukay ang lokal na pamahalaan para sa pansamantalang daluyan ng tubig at mabawasan ang pressure sa river control structure. Natibag ang bahagi ng dike sa Quirino, Ilocos Sur dahil sa malakas na ragasan ng ilog. Ayon sa MDRRMO, tinatayang 500 hanggang 800 meters ang haba ng natibag na dike. Unti-unti na rin nilalamon ng ilog ang lupa. Malakas ang ragasan ng tubig dahil nagsasalubong ang Matong River at Abra River. Pinag-iingat ang mga residente dahil sa patuloy na pag-ulan sa lugar. Nagmistulang waterfalls ang hagdan sa Santa Maria Church dahil sa malakas na ulan. Nahirapan ang ilang residente at maingat sa pagbaba sa hagdan dahil sa lakas ng ulan.
Binayo ng malakas na pag-ulan ng ilang lugar sa Lawag City, bunsod ng habagat. Halos mag-zero visibility ang kalsada kung saan apektado ang ilang sasakyan. Bahagyang binaha ang ilang kalsada pero agad ding humupa. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, patuloy ang paghatid ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Nakapag-Operation Bayanihan ang GMA Kapuso Foundation sa San Mateo Rizal at Kawit Cavite. Bukas naman, magsasagawa ng Operation Bayanihan sa Montalban Rizal at iba pang lugar. Sa mga nais tumulong, maaari kayong mag-donate sa GMA Kapuso Foundation bank accounts o kaya sa Cebuana Luwilier. Pwede nyo ipadala ang inyong mga donation via QR code sa GCash o kaya sa Palawan Pay. Pwede rin mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards, Metrobank Credit Card, Lazada at Shopee. Isang malaking sawa ang nasabat sa palaisdaan sa Lasam, Cagayan. Mahigit 2 metro ang haba ng sawa. Inakala ng nakalambat na malaking dalag ang nahuli pero malaking sawa pala. Gayunman, patay na ang sawa ng malambat. Dati na raw na may sawang natagpuan sa palaisdaan na kumakain ng mga alagang isda. ₱44 anyos na lalaking maglalagay sana ng fish trap sa irrigation canal, nalunod sa Luna, La Union. Nakaalerto, Jasmine Gabriel Galban. Nalunod ang 44 anyos na lalaki sa irrigation canal sa barangay Rimus 1, Luna, La Union. Bandang 7:30 a.m. noong August 4, kasabay ng malakas na ulan, nagtungo raw ang biktimang si Dindo Eloy kasama ang kanyang bayaw sa irrigation canal. Kinuha raw nila ang mga nahuling isda gamit ang fish trap. Matapos makuha ang mga isda, ay ibabalik na raw sana ng biktima ang fish trap sa irrigation canal nang biglang tumaas ang tubig. Hindi na raw nakaalis ang biktima sa lugar. Yung bayaw po niya mismo yung kasama niya, nalunod na nga raw po yung bayaw niya. Nakuha pa naman daw po niya yung katawan nun. Agad naman kami rumisponde pero yun nga lang po, hindi na po nagre-response po talaga. Dinala pa sa pagamutan ng biktima. Agad-agaran po nagpa-deploy yung ang team ng LGU. Nagkaroon po natin ng rescue po natin yung nalunod. Nag-provide po tayo ng proper first aid, which is the CPR. Hanggang po makarating po sa Balaon District Hospital. Mula sa Jeddah, agad umuwi ang misis ng biktima na isang OFW. Itong bunso ko, sabi niya gano'n, Papa, sama ako. Sabi niya, sinabi pa sa kanya, wag na, baka malunod ka. Hindi kita wag na, baka malunod ka. Pumunta pa rin siya. Nakatakdang magbigay ng tulong pinansyal ang LGU sa mga naiwang kaanak ng biktima. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Ilang pamilya sa Nueva Ecija at Olongapo City ang inilikas sa mga evacuation centers dahil sa baha. Tutukan sa report. Binaha ang Barangay Santa Lucia at Barangay Mayamot sa Zaragoza, Nueva Ecija dahil sa nararanasang pag-ulan. Kabuoang 47 families katumbas ng 122 individuals ang inilikas mula sa 2 barangay. Sa sitio Balambong ng Barangay Mayamot, umabot sa 5 talampakan ng antas ng baha. Dahil sa patuloy na pag-ulan, nananatiling nakaantabay ang mga emergency responder at rescue team sa buong lalawigan. Nasa 165 na pamilya katumbas ng 517 na individual sa Olongapo City ang inilikas dahil sa epekto ng habagat. Umapaw ang ilog sa ilalim ng Del Rosario, Santa Rita at Calaklan Bridges. 11 barangay ang binaha. Suspendido ang klase sa lahat ng antas ngayong araw dahil sa masamang panahon. Naka-work from home arrangement naman ang mga tanggapan ng pamahalaan, maliban sa mga kawani na nagbibigay ng basic, disaster response at health services. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Samantala, ilang residente sa Barangay Ventinilla, Santa Barbara, Pangasinan ang tulong-tulong sa pagdalagay ng sandbags sa nasirang bahagi ng dike.
Sundan sa report. Nagbayanihan ang mga residente sa pagtatambak ng sandbag sa nasirang bahagi ng dike sa Barangay Ventanilla, Santa Barbara, Pangasinan. Layo nitong maibsan ang epekto ng posibleng pag-apaw ng tubig mula sa Sinukalan River. Matigil yung agos ng tubig para mga kabahayan dito hindi tangin ng agos. Kasi kami rin ng kawawa pag ito ay bumigay. As of 1 p.m., mabot na sa 7.7 feet above critical level ang Sinukalan River. Makikita sa aking likuran ang mga pinagpatong-patong na sandbag ng mga residente bilang pansamantalang solusyon dito sa nasirang dike. At katabingan nitong dike, itong mga bahay. At ayon sa mga taga rito, isa rin sa pinangangambahan nila maliban dito sa nasirang dike, ito namang pag-apaw ng ilog Sinukalan na kasalukuyan ay nasa above critical level na. Isa sa mga nakatira malapit sa dike, si Jerry. Nangangamba pa rin daw siya kahit na naglagay na ng mga sandbag sa nasirang dike. Hindi po kami kampante sa sandbag kasi sabi ko nga po ma'am, temporary lang po yan. Pag yan umangat po, wala talaga. Oktubre noong nakarang taon nang masira ang bahagi ng dike dahil sa pananalasa ng sunod-sunod na bagyo. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng permanenteng solusyon ang mga residente. Bilisang lunas lang para maibsan lang yung problema. Sandbagging lang po muna ang maano natin kasi pati mga heavy equipments po natin, hindi po sila pwedeng lumusong. Samantala, ilang barangay din sa Santa Barbara ang nakararanas ng pagbaha dahil sa pag-ulan. Patuloy ang monitoring ng MDRRMO kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Arestado ang 4 na high-value individual kabilang na ang isang babae sa magkahiwalay na drug buy-bust operation ng otoridad sa Cabanatuan City. Halos 2 milyong piso na halaga ng hinihinalang shabu at marijuana ang nakuha sa operasyon. Unang isinagawa operasyon sa Barangay Sumakab Norte kung saan nakumpiska ang mahigit sa 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu mula sa 2 sospek. Tagumpay din ang operasyon sa Barangay Lagare kung saan nakumpiska naman sa 2 ring sospek ang mahigit sa 1.5 million pesos na halaga ng marijuana. Inaalam na ng otoridad kung saan galing ang mga iligal na droga. Maharap sa kaukulang reklamo ang mga sospek na wala pang pahayag. Mga kapuso, may nanalo na bilang Ultimate Campus Cuties ng Sparkle Campus Cuties Season 2. Mula sa 19 finalists, itinanghal na Grand Champion ang cutie lover boy ng Bulacan na si Rayu Gravador at ang go-getter influencer ng New Manila na si Frances Lacap. Sa kompetisyon, nagpakitang gilas ang contenders sa kanilang performances. Ang napiling top 10 naman, sumalang din sa Q&A. May special performance din si Sparkle Campus Cutie Season 1 winner, Mad Ramos. Kabilang naman sa panel of judges, sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Ayon kay Rayo at Francis, grateful sila sa opportunity at suporta na kanilang natanggap sa kanilang journey sa kompetisyon. Ni Aragoy! Yun o! Anong masarap gawin ngayon tag-ulan? Pasada tapos kape pag hapon, may pambili na ng 2x2. 2x2. Matulog. Matulog. Malamig po. Yun o! Anuman ang kit ninyo tuwing tag-ulan. Ngunit isa lang ang ginagamit natin. Yan ay ang bayong. Ngunit alam nyo ba na ang payong ay nagmula pa yan noong 4,000 years ago sa ancient Egypt. Okay? Ito ay ginagamit panangga na sa sikat ng araw ng mga hari, royalties, and nobilities. At sa ancient China naman, nagkaroon ng unang kauna-unang payong na gawa sa papel na waterproof. Naku, parang umuulan. Ay, kabali pa ang aking payong. At dahil tuwing tag-ulan, naririnig natin ang salitang habagat. Alam nyo ba na ang habagat ay Ilocano word na abagatan? Dahil ang ibig sabihin niyan ay south. At ang habagat ay galing sa southwest. And that's for you to know. Ito po si Aragoy. At basa na po ako. Sinapapayong ko. Bye! Samantala, mapaparoon niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.